Welcome to Donmar TV News Channel. Pag-uusapan natin itong si Senator Imee Marcos nagsalita na tungkol dito sa refugee ng Afghanistan, no? O tinatawag nilang talaga bang refugee itong papasok dito sa bansa ng Pilipinas, itong refugee kuno ng Afghanistan, o duda si Senator Imee kung talagang refugee ba talaga ito. Okay? Kaya nga nagsalita na itong si Senator Imee Marcos dahil she is just concerned sa ating kababayan Pilipino kung ano ba talaga ang mangyayari kapag papayag si Presidente Bongbong Marcos na makapasok itong mga taga-Afghanistan, no? Merong mga nagdedebate na wag tayong maging racist, ganun, ganyan. Pero ang argumento naman nila tungkol dito sa security ng ating bayan, no? Kung ano ang, pero lahat ito inexplain ni Senator Imee Marcos. Maganda ang kanyang pagka-explain. Kaya nga ang taong bayan ngayon ay naghihintay kay PBBM kung ano ang magiging desisyon ng Pilipinas kung itong mga taga-Afghanistan, ma-refugee man yan o hindi, kung ano man ang argumento nila, kung papasukin ba ito sa bansa. Karapat-dapat bang papasukin? Ano ang reaction ni Senator Imee Marcos tungkol dito sa Amerika, tungkol dito, no? Mga sitwasyon na mahirap dadaan talaga sa debate ito. Okay? In-explain ito ni Senator Imee sa isang ambush interview. Okay? Ipapakita ko yung video na yan at magre-react tayo. Okay? Gusto ko rin na kayong mga audience dito magre-react dito. Okay? Because this also concerns us Filipinos. Okay? Pero bago ko yan ipapakita, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan. Okay? Importante ito dahil kaya yan nga ang sinabi ko na this concerns us Filipinos. Dahil tayo rin ang kawawa dito kapag palpak ang magiging desisyon natin. Okay? So sabay-sabay tayong mag-like and share sa ating Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, isubscribe nyo na rin ang Donmar TV sa ating Facebook at YouTube. Subscribe, follow, para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you. Okay, so without further ado, i-play natin itong ambush interview kung ano yung mga sagot ni Senator Imee Marcos tungkol dito sa Afghanistan. Refugee ba ito o hindi? Okay, sige, let's play the video. Sila tumagal doon kasi SMNI, Truth That Matters. nakakatakot pag nakinig ka kasi mukhang malabo pa naman yung plano. Mabuti na lang nabulatlat sa publiko para mapag-usapan ng maigi kasi napakadaming tanong. Apakalabo, baka magtambay yun ng matagal, hindi ma-approve sa Amerika. Lahat ng Pilipino may experience tungkol sa American visa. Yung visa lang, panturis, kaya hirap-hirap. Minsan nade-deny. Talaga namang hindi maaasahan na mabibigyan sila ng special immigrant visa. Ito special na, immigrant pa, sadyang bisang galing sa Amerika. Ang pagkaalam ko dun sa UAE, sa Qatar, sa Middle East, nung nagkaroon ng processing na ganito, nandun lang sila sa loob ng US base. Hindi sila gumalaw ever. Pagkatapos, yung SIV nila o yung visa nila, pre-approved na. Kaya hindi na sila tumagal doon sa mga bansang yon. Kung bakit hindi tinuloy na lamang na ganun. Sana tuloy-tuloy. Ang alam ko din sa US, nagkaroon na ng ganito doon sa Virginia, sa National Convention Center, pinoprocess naman nila direkta. Yung taga-Kabul, lilipad sa Washington, doon na. Kung tutuusin, yun dapat ang mangyari. Mga empleyado naman ito ng Amerikano. Bakit hindi nila pangalagaan? Yan ang tanong. Baka may duda din sila. Kaya, magduda rin tayo at manigurado.
mentioned personal experience with seeking immigration status. Oh, yes. I think That's why you're doubting this. no, I'm aware of the humanitarian parole provided by the United States government, and last year they declared that they would no longer be giving it to Afghanis. So, ano yung special visa na sinasabing ibibigay? Dahil ang alam namin, kung humanitarian parole ka lang, katulad ng pamilya ko, talagang wala ka naman status sa Amerika, wala siyang residence, wala kang papeles, wala kang maski ano. Tapos na kasuhan pa kami ng todo-todo. Yung ba talaga ang parole? Ano man ang concern ninyo, hindi sila temporary dito? Yes, ang kinatatakutan natin ay napakalabo. Unang-una, sino sila? Hindi naman naging empleyado ng Filipino government. Hindi natin kakilala yan. Ni minsan, nakita natin yung mga yan. Baka naman mababait at talagang inaapit. Tumulong tayo bilang refugee sila, no? Kung refugee sila. Pero ang sinasabi ngayon, Yan ang hindi argumento. sila refugee. Empleyado sila ng mga Amerikano. Paano natin malalaman kung maayos na mga tao ito o kung nakakapraning ba, kung may sleeper cell dyan? At hindi maiiwasan kung naging mga empleyado ng Amerikano ito, hindi ba tayo magiging target ng mga pro-Al-Qaeda, mga ISIS sympathizers, at ang Pilipinas naman ang malagay sa peligro? Yun lang naman ang concern ni Senator Is Amy. in favor of the open door policy. Have you talked with other senators? Do they have the same view with you or with an open door policy? Nobody is disputing the open door policy. We always have open arms for all refugees throughout the world. But again, as has been repeated throughout the hearing, hindi sila refugee. Or how do we go, or where do we go from here? Well, alam ninyo, ang totoo, ang Pangulo, ang executive ay may malawakang kapangyarihan sa ayos ng ating foreign policy. Talagang nasa kamay ng Pangulo yan at hindi natin tinatanong o kine-question yan. Ang atin na lamang, lahat ng katanungan ng ating mga kababayan ay dapat sagutin. Dapat maliwanag ang proseso kung talagang negosasyon na ba ito, talaga bang sumang-ayon na tayo sa mga Amerikano, kaya pinag-uusapan na yung edukasyon, transportation, ang kanilang DOST, abay nakaka-nervous na, bakit hindi sinasabi sa atin? Pumayag na ba lahat ng LGUs, ang ayon na ba ang Tarlac, ang Kahit kapatid Pampanga, niya si PBBM, ang Clark, ang nagprangka. Subic, at lahat ng iba't iba pang LGU. Nagprangka siya sa na kanyang masama. brother, in fairness. No, I haven't discussed it. I've been away actually, and we've just discovered this. Nalaman lang natin na nagkaroon ng meeting at pinagtakahan namin. Nakailang meeting na pala, hindi pa naman binubunyag sa publiko, ni wala pang press statement. At sa pagkaakala ng DFA, wala daw negotiation. Pero yung ibang ahensya naman, sinasabi, negotiation na yun kasi nagpulong-pulong na sila ng 3 beses mahigit. Ma'am, review na po yung mga security agencies, intelligence agencies ang nagsasabi na sila mismo meron po silang nakikitang possible threat doon sa pagpasok ng mga Afghan nationals. Hindi ba to enough reason para i-hold muna or talagang wag ayunan ng Pilipinas yung request ng US? Well, tignan natin, nasa kamay ng Pangulo ang kapangyarihan magdesisyon dyan. Ang atin lamang magrekomenda at ibunyag sa publiko ang iba't ibang issue ng posibilidad na ito. Kailangan malaman natin lahat. Yan ang hinihintay ng taong bayan, yung masabi desisyon ni ng PBBM. lahat kung ano yung kanilang pangamba, yung suggestion nila, baka meron namang maganda na mapupuntahan to. Hindi natin kini-question kapag refugee, talagang okay. 4 na nga ang nag-apply na Afghan mula 2021. Matagal na po to, panahon ni Presidente Quezon. Yung tatay ko, nag-umpisa din sa mga boat people,
kasama ang United Nations diyan sa Vietnam nung kapanahunan ng withdrawal rin ng US doon. Wala tayong katanungan tungkol sa refugee. Parating open door, open arms welcome ang Pilipinas sa lahat ng pinagtatabuyan sa mundo. Pero ang klaro sa hapong ito, hindi refugee itong mga Afghang darating. Kaya pinangangambahan ng ating security groups na baka maging target ang Pilipinas ng mga kagalit or kaugnay ng Al-Qaeda, ng Taliban. Alam naman natin may pro-ISIS factions sa rebels sa Mindanao. Kaya't importante na nagkakaintindihan tayo at alam natin ang mga pangamba ng bawat sektor. Okay. So, yan ang explanation ni Senator Amy Marcos na concern lang talaga halos lahat ng mga tutol dito like her na kung ano ang posibleng mangyari sa ating kababayan kapag nandito na yung mga Afghanistan na yan. No? Hindi naman pinagbabawal ang refugee. Yan ang klinaro ni Senator Amy Marcos. Open yan since. Pero ang Pangulo natin na si Presidente Bongbong Marcos ay naninigurado lang still investigation kasi ang sabi ni Senator Amy ay hindi yan refugee. Okay? So yet to be discover kung ano ba talaga. Okay? So until now dinidebatihan yan. So, tumatanggap tayo, no? Since tao yan mahal natin ng kapwa tao natin sa mundo. Kawawa naman. Pero, we have to think twice. We have to double check everything kasi baka in the long run may mangyari, edi kawawa rin ng Pilipino, no? Paano mangyari sa loob na pagtanggap natin. Okay? So, kayong mga audience ko dito, alam kong meron rin kayong opinion, mag-comment, mag-react, pag-usapan natin yan sa comment section. Ano ang analysis nyo dito? Ano sa palagay nyo? Tatanggapin ba ito ng Pilipinas sa command ng US sa Amerika? At bakit hindi sa Amerika pinadala itong mga Afghanistan people? Ang dami dyan, mga 50,000 plus, no? Ang dami. No? So, react kayo, pag-usapan natin yan sa comment section. Guys, i-like at i-share tong video natin sa Facebook at sa YouTube. Subscribe, follow Donmar TV sa Facebook at YouTube rin para lagi kayong updated dito sa ating pinag-uusapan na mga maiinit na balita sa nangyayari sa atin sa labas at loob sa Pilipinas. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day. God bless everyone.